Hi guys! Welcome to another video and today ang topic natin ay tamang paggastos. Okay? So paano ba guys ang tamang paggastos? Okay? Sa kagaya ko na wala naman talaga akong sahod buwan-buwan, hindi talaga ako gumagastos. What do I mean? Hindi ako gumagastos ng mga malalaking purchases kasi wala naman talaga akong sahod. I'm a housewife. And I have multiple income stream na maliliit lang. And the income that I cut from time to time, I use it to support our family finances. Okay? Like for example, sa mga project ni Ate Shasha, yun yung ginagamit ko. Okay? Mga konting kinikita-kita natin. So, nandyan siya para pag may kailangan siya mga bibili. Like, mama, bilhan mo ako ng mechanical pen. Mura lang naman yun. So, bibilin ko na yun. So, doon ko na yung kukunin. Okay? So, kaya, I make it sure na I have sidelines para hindi tamaan yung actual budget namin. Okay? Kasi yung actual budget namin is sapat lang talaga yun para sa, sometimes, I don't know, sapat lang para sa monthly, namin, expenses. So, hindi siya pwedeng haluan ng kapritsyo. Hindi siya pwedeng haluan ng additional expenses. Hindi siya pwedeng tanggalan. Let's say, 5,000, gawin kong 4 na hindi pwede. Okay? So, I make it sure na naggagawa ko ng diskarte ko para kahit papano, yung allowance na yun ay sumakto. Ang budget na yun ay sumakto. Okay? So, paano ba tamang paggastos? May kasabihan nga guys na live within your means. Pero sabi ng mga mayayaman na negosyante, live below your means. Ano yung means mo? Babaan mo pa. So, I am reminded of my previous experiences, okay? Kasi, nung nagtatrabaho na ako, I am earning at least 900 pesos per day, okay? So, minsan, nadadaan ako sa mga mall, mga like, sa Fairview, minsan may nakikita ako na masasarap na mga tinapay, okay? Na, ang sarap na tinapay, 150 each. Parang sabi ko, kung ang sahod ko kada araw is 900, di ba? Tapos, syempre, yung pamasahe ko, yung daily kain-kain ko, tapos idadagdag ko yung magkano na yung matitira. Ganun ako kay-stricta. So, sasabihin ko sa sarili ko, pag binili ko to, parang nakakonsensya ako. Tapos isang piraso ng tinapay na maliit lang, kumbaga good for one lang talaga, hindi ko lang share nga. Parang sabi ko, it's not hindi makatarungan to, na ako lang ang kakain, kailangan ang bibiling ko yung makakashare ako, di ba? So, since ako lang naman nakakain, married na ako at may anak na pala ako. So, sabi ko, bibiling ko na lang yung something na, kung same amount, ba't marami na kami makakain? Like, may spouse, may daughter, may helper, di ba, that time. So, ganoon ako ka-practical. I live below my means. Kahit sabihin na afford ko to, bababa ako pa. Okay? So, there's also a story din na kumakain ako sa food court. I expected one building. At sakto naman sa building na yun, nandun din yung mga kaibigan ko pala ng mga engineers din. Nadaan sila, nakita nila ako. Sabi nila, Pearl, grabe, yun lang kinakain mo. Nakaupo kasi may inspection ako, may nakita. Sakto kasi ganun kasi sa construction eh. Nandun ka sa mall sometimes, yung mga other katrabaho ko na engineers na nandun din kasi they have other concern also, right? So, kain ako. Sabi nila, grabe, yan ang kinakain mo. It's not time eh, that's 4 o'clock I think. So, kinakain ka lang, isang hamburger, tubig, yun lang na nasa mesa ko. Tapos sabi ko, parang, I feel humbled. Na, parang ang ko pala pag ganito yung kinakain ko. Pero sabi ko, yun lang naman ang gusto kong kainin eh. Diba? Hindi ako alam mo naman, order ako ng hamburger, spaghetti, chicken. Hindi ko feel kainin yun eh, diba? So, I just want to eat to satisfy my hunger, diba? Just water and what do you call this? Hamburger. So sabi ko, ano pala yun? Nasanay kasi ako simpleng buhay. Kung ano lang yun lang, di ba? And then, okay, yung ako, tubig. Tapos alis na ako, nakita ko sila, naka-order na sila ng mga food sa food court. Their food is full of, the table is full of order. They have french fries, they have hamburgers, they have chicken, and marami sila. So I have to go, so I have to go. So, okay, sige. So ganun yun. I don't know if their salary is mataas sa akin. Mas nauna ako sa kanila sa kanila. Siguro, marami silang mga overtime, kasi during that time, maliit pa lang ang sahod eh, bata-bata pa ako naman. Siguro yung sahod nila sobrang dami kasi they have overtime right like that, okay? So, my point, if I'm eating that, kasi yun lang yung kailangan ko, di ba? Yun lang yung kailangan ko, I'm single that time, umuwi lang naman ako sa boarding house mag-isa, so I don't need to have extravagance in my table, right? Gusto ko lang satisfy yung hunger ko kasi afterwards, akit ulit ako sa office ng kakilala ko, sa building, ng konta ko, and hold on. So, okay, so that's the problem with many people. They do not love to be humbled, right? Ako kasi okay ako. Sanay ako na kahit okay lang sa ganitong food. Sanay ako ganun. Sanay ako na tipid-tipid lang. Okay? So, the point is what? To get myself away from financial headache. I want to save money. So, that's the purpose. I want to save money. I don't want to spend lots of money kasi hindi ko naman kailangan eh. I don't need to spend a lot of money buying all those foods that I really don't love to eat that time, right? So, yun nga, tama. Yung ginagawa ko din pala noon, live below your means. Tubig lang talaga ako kasi I love health. I love my good health. And I get away from being victim of diabetes, right? There are cases naman na will buy food na may soft drinks, but most of the time talaga, I just love to eat snack food and then water. Okay, so the point is,
Yun yung paraan, tamang paggastos. If you want to avoid headache, financial debt in the days to come, right? So, ayun. Kanya-kanyang trip naman sa buhay. Kasi may mga tao talaga mahilig mag-food trip. Naalala ko nga minsan, may kaibigan na kaniyaya, per food trip tayo. Okay, this is the story ha. Food trip tayong dalawa. Kasi friend ko naman siya. So, we have to contribute for the expenses. Okay, sabi niya mag-food trip tayo. And then, food trip kami, ang lakas ng gastos. Sabi siya, busog na busog siya, tapos nahihilo na siya. Ako din, sabi ko, this is not good. Sabi ko, this is not what I want. We spend a lot of money. I think we spend 1,200 and share kami 1,200, di ba? Konsensya ako, guys. Kasi magkano lang naman siya sahod namin kada araw. Okay? Eh siya, medyo mataas yung sahod niya sa akin kasi mas, ang posisyon. Ako konsensya ako kasi ang sinasahod ko, this is more than what I'm earning. Kasi dati, di ba mababa pa that time, bata pa ako. Sabi ko, this is not good. This should not happen again. Okay? So, my point is, you have to be strict with money. Sabi ko, hindi na ako sasama dito. Okay, okay? Your circle, okay? Kasi yung circle mo, yun magpapahamak minsan sa'yo pag natin expensive. Okay? Kung ang mga sinasamahan mo masyadong garbo, mahahawa ka or mahahatak. So the best thing is go on with people na marunong na pagdating sa usaping pera. Okay? So Ben, thanks for watching. That's one tip on how you can save money and how to spend money. Kung hindi pa kaya ng bulsa mo, huwag muna pag-ipunan mo na lang. Kasi may mga tao na bibili na nila anak ng interest. Okay? So live below your means. Sabi nga, kung iniisip mo mag-purchase ka ng malaking bahay na tapos hindi naman pala kaya ng monthly expenses mo, sasakit ng ulo. Araw-araw mag-struggle ka. Kung saan mo kukunin yung pagbayad. Kung bayad sa kuryente, pagbayad sa renta. Okay? You have to be very, smart when it comes to spending kasi you have to avoid headache. Ang sakit nila, so wala kang malapitan, di ba? Okay, so I hope you learned something in this video and you would love to like and subscribe. Bye!